Hi kabayan! Ikaw ba ay nag-undergo din ng sputum ko tulad ko? Pakiramdam mo na parang nawawalan ka na ng pag-asa, pinanghihinaan ka na ng loob? Well kabayan, huwag ka mawalan ng pag-asa, lagi ka lang manalangin sa Panginoon. Kasi hindi lang ikaw ang dumaan dyan, marami tayong kababayan ang dumaan sa ganyang stage. So katulad ko, dumaan din ako sa ganyan. Grabe yung pinagdaanan ko sa medical. Na-delay ako ng sobra dahil sa medical. So gusto ko lang i-share yung kwento ko kabayan sa sputum experience ko. Ang sa ganun ay kahit papano naman makatulong ako para mapagaan yung alam kong bigat na nararamdaman nyo ngayon. Kasi hindi biro ang mag-undergo ng sputum dahil grabe yung anxiety. November noon, nung nagpadala na sa akin yung IRCC ng medical instruction, kaya naman ay nag-book na kagad ako ng appointment sa St. Luke's, dun sa SLEC. So, November 20, schedule ng medical ko, pumunta ako doon. So, okay naman yung iba kong mga test. Pasado naman yung sa blood, physical test, okay naman. Eye test, okay naman. But, pagdating doon sa X-ray, ang sabi ay may nakita silang suspicious sa parang scar, parang ganun. So nagtataka ako kasi unang-una hindi naman ako nag-yoyosi, hindi rin ako nagbe-vape. So sa madaling salita, halos wala naman akong bisyo. Kung nagiinom man ako, paminsan-minsan lang din naman. Occasionally lang. In-x-ray ulit ako ng araw na yon. 2 beses ako in-x-ray noon sa SLEC. Kasi baka daw ano lang, parang kung nakikita lang tong nipple ko, sabing ganun. So inulit. Talagang meron silang nakitang something sa lungs ko. Doon ako kinabahan kasi 2 beses na ako in-x-ray. So yun nga, nag-aantay ako na pauwiin na nila ako hanggang hapon. Hanggang sa tinawag ako doon sa counter. Tapos parang iba na talaga yung pakiramdam ko. Para kasing mayroong negative na mangyayari. Pagpunta ko doon sa counter, tinawag yung pangalan ko. Sabi nga sa akin, binigyan ako ng... Tatandaan ko, yellow paper yun eh, binigay sa akin. Kailangan ko daw mag-undergo ng sputum. Doon ako parang binagsakan ng langit at lupa. Siyempre nalungkot ako kasi alam kong delay na naman. Dagdag delay yun sa process. Tagal pa naman lumabas ng sputum ng culture test, parang 2 months bago lumabas yung result. So, November 20, nag-ano nga ako, medical sa SLEC. Then after nun, pinabalik nila ako after 1 month. December yun. December 20, 21, 22. Kasi 3 days yung collection nun eh, yung pagkakatanda ko. So, balik ako doon, December 20. Every morning, lumuluwas ako madaling araw kasi kukolektahan ng spit. Sa pangalawang araw, pagkakatanda ko, parang ang ginawa, pag sa Canada ka kasi, nag-a-apply ka for Canada, pwedeng yung pangalawang araw, kukolektahan ka na rin ng pangatlo. Bali yung second collection ng sputum mo, tsaka third collection mo, pwedeng gawin nila sa pangalawang araw. Para babalik ka na lang para sa pulmonary evaluation. So ito nga pala mga kababayan, kinikwento ko sa inyo. Disclaimer lang po, base lamang po ito lahat sa mga naging experience ko during po ng journey ko sa pag-a-apply ko dito sa Canada. Yung smear ko, negative naman yung result. Tapos sabi sa akin ng pulmonologist, meron daw silang nakitang parang 3 spot sa lungs ko. Sabi nga ng pulmonologist, mag-aantay ng 8 weeks para dun sa resulta ng culture test na gagawin para malaman kung positive or negative ba tayo sa TB. So madaling salita, antay na naman ako ng another 2 months. Dagdag delay sa process ng ating work visa. February 28, yun yung balik ko doon sa St. Luke's. Pagkakatanda ko kasi, kapag walang tumawag sa'yo within 8 weeks or walang nag-email sa'yo, ibig sabihin nun negative ang result. Since walang tumawag sa akin at wala rin nag-email, actually kabang-kaba ako nun kasi may mga tumatawag pa naman sa akin sa Lazada. Mamaya sabi ko baka St. Luke's na to, nakakakaba, nakakapraning yung ganong time, yung panahon na yun. So wala naman ako natanggap tungkol sa St. Luke's, tsaka sa email ko wala rin ako na-receive. Kaya nakampante na ako, napupunta ako ng February 28. Balik ko doon para sa result. Nung araw din yun, na-X-ray ulit nila ako. Yun nga, sabi nga ng doktor, wala naman daw silang dapat ibigay na gamot kasi nga negative naman ako sa culture test. Tapos sabi din nila, ang doktor pa rin sa IRCC na mag-i-evaluate, sila pa rin yung magde-decide kung papasa na ba yung medical natin or hindi. Antay ulit ako
Hanggang lumipas na yung ilang linggo, wala pa rin ako nare-receive na PPR kasi nag-aantay na lang ako kung kailan yung PPR, yung passport request. Wala akong na-receive. So dumating yung March 28, isang buwan na yung nakalipas, naka-receive na naman ako ng email. Bali yung email nga pala na yun, galing sa consultant. Pinorward lang din sa akin, galing sa IRCC. So nakalagay doon na kailangan ko daw kontakin yung aking panel physician kasi kailangan daw ng additional information. So nagtry akong kontakin yung St. Luke's kasi hindi ko sila matawagan. Parang ilang minuto na akong naghihintay, walang sumasagot, operator lang lagi yung nagsasalita doon, ganun. So ang ginawa ko, nag-email ako sa kanila. After 2 days, bago sila sumagot. Pero at least sumagot, di ba? So pagsagot kanila, sabi nila doon sa akin, kailangan ko nga daw mag-repeat x-ray after 90 days. Another 3 months na naman. Bali, magiging pangatlong x-ray ko na yun, mga kababayan. Kung February ako in x-ray, so March, April, May. May 28, yun ang third x-ray ko. So, antay na naman ako ng another 3 months. Kasi yun yung instruction, kailangan sundin natin. From IRCC kasi yun. So, yun, antay-antay ako. Delay na naman tayo ng another 3 months. Pero okay lang, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa kasi at least negative sa sputum. Yun na lang yung bagay na pinangahawakan ko. Gabi-gabi ako nagdarasal sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala. Sana po yung desisyon nyo ang masunod. Yun yung lagi ko sinasabi sa Panginoon. Dumating yung May 28, bumalik ulit ako ngayon doon sa St. Luke's. Bali, diretso na kagad ako sa x-ray. Hindi ko matanda kung third floor yun Pinakita ko lang yung email sa akin ng IRCC, tapos yung email sa akin ng St. Luke's na kailangan ko mag-re-x-ray after 90 days. So, in-x-ray kagad nila ako. And then, after na x-ray, antay na lang ako ng result. So, maya-maya, tinawag na yung pangalan ko sa 4th floor ata yun. Hindi ko maalala masyado kasi ilang na rin. Yun, lumapit ako. Sabi sa akin nung lalaki doon sa parang counter, "Sir, okay na ang x-ray nyo. Pwede na kayong umuwi." Sabi ko, "Sir, ano pong ibig sabihin na okay?" Okay na. Ang result niya ay katulad ng result ng second x-ray niyo. Kaya doon ko naisip bigla, mga kababayan, na kaya siguro nila ako ni-request ng IRCC na mag third x-ray kasi yung una kong x-ray na ginawa nung November, unang medical ko, at saka yung second x-ray ko ay hindi magkatugma. So yung first x-ray ko, meron silang nakitang spot na 3. Tapos yung second x-ray ko na ginawa ko nung February 28, ay nakita na lang nila, 1 na lang at nawala yung 2 nakita nilang spot. Bali, nabawasan ng 2. Yung 3 naging 1 na lang. So, pagdating ng May 28, yun yung pangatlong x-ray ko, 1 na lang din. So, magkatugma yung third x-ray ko at second x-ray ko. Sabi ko, okay. Sa tingin ko, ito yung dahilan. Tapos, doon ko naisip na siguro naman dahil magkapares na yung second at third x-ray ko, siguro naman ma-approve na yung work permit ko. And then, sabi sa akin ng taga dun sa St. Luke's, bali, after 10 working days, bago namin maisa-submit itong mga information na kinuha namin sa'yo. Yun nga yung x-ray. Habang tumatakbo yung mga araw, nagpa-follow up na lang ako sa SLEC. So, nag-i-email ako kung kumusta na yung mga results kung na-forward na ba sa IRCC. Yan ang ginagawa ko. And then, nag-reply sila sa akin. Parang nag-email ako noon, June 7. Nag-reply sila sa akin, June 9 na, yun nga, na-forward na daw nila sa IRCC yung results ko, yung huling x-ray ko. So, na-update na yung information. And then, wait na lang ako. At least, na-submit na nila. So, waiting na lang ako ng approval ni IRCC. Approval ng work permit ko. Dumating yung June 19, doon na ako naka-receive ng PPR. So, na-approve na yung work permit ko. Sobrang saya-saya ko talaga kasi hindi biro yung pinagdaanan ko. Kasi biro yung naka 3 x-rays ako. Tsaka parang nalulungkot ako noong time na yun, nung na magta-third x-ray ako. Kasi yung mga kasabayan ko, second x-ray lang 2 x-rays lang yung ginawa nila, na-approve na yung visa nila. Pero ako, kailangan ko pa mag-repeat ng pangatlong x-ray. Pero thankful pa rin ako kasi kahit anumang pinagdaanan, dininig pa rin ng Panginoon yung panalangin ko. Kaya mga kababayan, kung kayo man ay dumadanas ng katulad ng pinagdaanan ko before, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kapit lang, dasal lang. Kasi katulad ko,
nag-undergo din ako ng sputum kagaya nyo at ang dami kong pinagdaanan, naka-third x-ray ako. Pero tingnan nyo, nandito na ako ngayon sa Canada. Dumating ako dito August 4. So, kaya mga kababayan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapit lang, dasal lang sa Panginoon palagi. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo para at least kahit papano ay gumaan ang mga kalooban ninyo. Kasi alam ko ang pakiramdam ng dumadaan sa ganitong pagsubok. Yung espiritum, grabing anxiety ang ididulot sa akin yan. Grabe yung pinagdaanan ko. Pero mo nakatatlong x-ray ako. Pero tinan nyo naman, nandito ako ngayon, nagtatrabaho na sa Canada at kumikita. So yun lang. See you on my next vlog and thank you for watching. Bye!